bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, makikisuyo muna ako sa inyo. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakaiba tayo ng lugar at pinagdaraanan, nagtatagpo pa rin tayo sa iisang kwento. At ang kwentong ito, mga kaibigan, ay tungkol sa isang inang tahimik na lumalaban. Isang babaeng araw-araw binubuhat ang mundo para sa 2 anak. At isang kapalarang dahan-dahang kumikilos kahit hindi niya namamalayan. Sa lungsod ng Valderrama, sa isang masikip ngunit malinis na inuupahang apartment sa 3 palapag ng lumang gusali sa barangay San Isidro, doon nakatira si Samira Velez kasama ang kanyang 2 anak na sina Elio at Maris at ang kanyang inang si Pilar. Alas 4 pa lamang ng umaga ay gising na si Samira. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Ang alarm clock niya ay hindi lang tunog ng orasan, kundi ang katotohanan na bawal siyang mapagod dahil wala siyang ibang aasahan. Tahimik siyang bumangon mula sa banig na nakalatag sa gilid ng kama ng bunso niyang si Maris. Maingat niyang sinayos ang manipis na kumot ng bata at sinilip kung mahimbing pa rin ang tulog ni Elio sa kabilang sulok. Pagkatapos ay dumiretso siya sa maliit nilong kusina kung saan isang kalan, lumang rice cooker at ilang plastik na lalagyan lang ang laman ng espasyo. Binuksan niya ang lata ng sardinas, hinaluan ng kaunting repolyo at sibuyas para magmukhang mas marami, saka isinalang sa kawali. Habang umiinit ang kawali, tinungo niya ang lumang kabinete at kinuha ang maintenance medicine ng kanyang ina. "Mama?" Mahina niyang tawag habang pumapasok sa kortinang naghihiwalay sa munting kwarta ni Pilar. Nagmulat si Pilar, halatang hindi pa maayos ang katawan. "Gising ka na naman ng maaga, Mira?" Ngumiti si Samira. "Kailangan po. Heto, inumin niyo na muna gamot niyo bago pa ako umalis mamaya." Napaupo si Pilar ng dahan-dahan. Kita sa mukha ng matanda ang pag-aalala na matagal nang hindi sinasabi ng buo. "Anak, huwag mo na akong intindihin masyado. Yung mga bata ang unahin mo." "Kayong 3 ang inuuna ko," sagot ni Samira, sabay abot ng baso ng tubig. "Wala namang pili dito." Napabuntong hininga si Pilar. "Minsan, naiisip ko kung nandito lang sana ang tatay ng mga bata." Natigil si Samira. Sandaling tumalim ang titig niya, ngunit agad din iyong lumambot. Sanay na siyang marinig ang pangalan ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Wala na pong silbi na isipin pa si Dariel. Mariin, ngunit mahinahon niyang sabi. Kung gusto niya, noon pa siya bumalik. Hindi na siya kasama sa buhay natin. Si Dariel Castañeda, ang lalaking minsang nangakong gagawan siya ng bahay, bibigyan ng maayos na pamilya at hindi pababayaan kahit kailan. Pero nang mabuntis si Samira sa pangalawa nilang anak, dahan-dahang nagbago ang lahat. Naging madalang ang padala, naging mailap ang tawag, hanggang sa tuluyang itong nawala. Sa umpisa, sinabi ni Samira sa sarili na baka may mabigat na dahilan, baka nahihirapan lang, baka babalik din. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon, napalitan ng masakit na katotohanan ang lahat ng baka. Hindi na bumalik si Dariel. Mula noon, si Samira na ang tumayong ina at ama. Siya ang nagbuhat ng mga bayarin, ng pagkain, ng matrikula, ng gamot, ng pangarap. May mga panahon na kumakalamang sikmura niya sa trabaho dahil inuuna niyang may baon ng mga bata. May mga gabing umiiyak siyang ng tahimik sa banyo para walang makita. Pero kinabukasan, gigising pa rin siya, mag-aayos at lalabas na parang walang lamat. Pagsapit ng alas 5, ginigising na niya sina Elio at Maris. "Elio, anak, gising na, baka mahuli ka sa flag ceremony." Napabaliktad si Elio sa higaan. 22 taong gulang pa lamang ito, ngunit halata na sa mukha ang maagang pagkamulat sa hirap ng buhay. "Mama, 5 minuto pa." "Wala nang 5 minuto kapag grade 6 ka na," biro ni Samira, sabay himas sa buhok ng anak. Samantala,
Si Maris na 8 taong gulang naman ay kusang bumangon at yumakap sa baywang ng ina. Mama, may field demo kami mamaya. Kailangan daw may dalang coloring materials. Saglit na natigilan si Samira. Naalala niyang nasira na nga pala ang ilan sa krayola ni Maris noong nakaraang linggo. Ngunit agad siyang ngumiti para hindi mahalata ang pag-aalala. Sige, gawa natin ng paraan mamaya. Baka makadaan ako sa tindahan bago umuwi. Mama, wag na kong mahal. Mahina pero maagang natutong magsakripisyo na sabi ng bata. Mas lalong kumirot ang dibdib ni Samira. Hindi ka dapat sanay sa wag na kung tungkol sa pangangailangan mo, anak. Pagkatapos ng payak na almusal, sabay-sabay silang lumabas ng apartment. Ibinilin niya ang mga bata sa kapitbahay nilang sina Aling Sita at Tisoy. Isang mag-asawang wala mang anak ay parang pangalawang lolo't lola ng mga bata sa turing. Oh, Mira! Bungad ni Aling Sita habang nagwawalis sa tapat. Maaga ka na naman, hindi ka ba talaga napapagod? Napangiti si Samira habang inaayos ang kwelyo ng uniforme ni Elio. Napapagod po, pero bawal yata sa schedule. Naku, kung lahat ng tao kagaya mo, baka gumanda ang mundo. Sabi naman ni Tisoy na may hawak na timba. Hatid ko na sa kanto ang mga bata mamaya. Salamat po, malaking tulong po talaga kayo. Pag-alis ni na Elio at Maris, nagmamadaling sumakay si Samira sa jeep papuntang Ardent Crest Holdings, ang kumpanyang ilang taon na niyang pinaglilingkuran bilang senior accounting staff. Hindi ito pinakamalaking kumpanya sa lungsod, pero kilala sa logistics at warehousing. Sa loob ng opisina, si Samira ang tipo ng empleyadong hindi maingay pero maaasahan. Siya ang huling umaalis kapag may report na kailangan tapusin. Siya ang takbuhan kapag may butas ang figures. Siya rin ang madalas sumalo ng trabaho ng iba kahit hindi niya obligasyon. Pagdating niya sa opisina, una niyang nakita si Belen Sioson, ang janitress na halos naging ate na rin niya sa dami ng beses na ito ang nakinig sa mga hinaing niya. Mira! Masiglang bati ni Belen habang bitbit ang map. Mukhang kulang ka na naman sa tulog. Kailan ba ako hindi nagkulang? Sagot ni Samira na may mahinang tawa. Lumapit si Belen at ibinaba ang boses. Nako, mag-iingat ka ngayon. Maaga pa lang bad mood na si Sir Leandro. May pinagalitan na namang clerk sa records. Bahagyang nanigas ang batok ni Samira. Si Leandro Barica, Operations Director ng Ardent Crest, ang uri ng boss na hindi kailanman natutong magsalita ng may kababaang loob. Maayos man ang suot at magaling magsalita sa mga kliyente, kabaliktaran iyon kapag kaharap ang mga empleyado. Para sa kanya, ang mahirap ay dapat manatiling tahimik at ang may problema sa pamilya ay otomatikong pabigat sa kumpanya. May ginagawa ba siyang bago? Tanong ni Samira habang inaayos ang ID lace niya. Wala naman, pero yung tingin niya ngayon parang may sisibakin. Bulong ni Belen. Napabuntong hininga si Samira at dumiretso sa kanyang mesa. Ilang minuto pa namang siyang nakaupo nang dumaan si Kendra Soliven, kapwa accounting staff na laging maayos ang ayos at magaling makisama sa mga nakakataas. Samira, nakita mo ba yung revised billing sheets? Tanong ni Kendra. Nasa folder na nasa shared drive. Inayos ko kagabi bago umuwi. Talaga? Buti ka pa, nakakaya mo pang mag-overtime kahit may 2 anak. May kakaibang himig ang tono ni Kendra. Parang papuri pero may halo ring pagtataka at bahagyang paghusga. Sanay na si Samira sa ganung klase ng salita. Maraming tao ang humahanga sa kanyang sipag pero may ilan ding parang hinihintay na mapagod siya ng tuluyan. Mamaya, dumating si Romnick de la Vera mula System Department upang mag-follow up sa system access concerns ng finance team. Tahimik lamang ito, ngunit malinaw ang respeto kay Samira. Ma'am Samira, na-fix ko na po yung issue sa archive server. Kapag may kailangan pa po kayong lumang files, maa-access nyo na. Salamat, Romnick. Malaking tulong yan. Saglit lang siyang nag-atubili bago magsalita muli. Kumain na po kayo mamaya. Mukhang tatapusin na naman kayo ng trabaho. Napangiti si Samira. Ikaw rin, baka puro kape ka na naman.
Simple lang ang usapan, ngunit sa gitna ng magulong araw, ang mga maliliit na kabutihan ang nagiging pahinga ng tao. Bago pa man sumapit ang tanghali, ipinatawag na si Samira sa opisina ni Leandro. Pagpasok pa lang niya, malamig na ang pakiramdam ng silid. Glass walls, malaking mesa, mamahaling ballpen at nakadisplay na awards, lahat iyon parang paalala kung gaano kalayo ang mundo ng boss niya sa buhay niya. Sit down. Utos ni Leandro nang hindi man lang tumingin ng maayos. Umupo si Samira. You called for me, sir? Sa wakas ay itinaas ni Leandro ang tingin. I reviewed your attendance logs. Masyado kang maraming undertime nitong mga nakaraang buwan. Sir, lahat po ng undertime ko ay may approval at karamihan ay dahil sa medical emergency ng anak ko o check-up ng nanay ko. Exactly. Sumandal ito sa upuan. You always have a reason. Family, children, mother, sickness. Hindi charity institution ang kumpanyang ito, Miss Velez. Nanikip ang dibdib ni Samira, pero pinili niyang maging mahinahon. Hindi ko po pinababayaan ang trabaho ko, sir. Lahat ng reports ko on time. Output isn't everything, malamig nitong sabi. Reliability matters. At sa totoo lang, ang empleyadong laging hati ang isip sa bahay at opisina ay liability. Parang may kumuyom sa lalamunan ni Samira. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing hindi kasalanan ng isang ina ang magmahal at mag-alaga, pero alam niyang sa mundong iyon, ang isang maling salita ay maaaring ipanira sa kanya. Noted po, sir. Mahinahon niyang sabi. Lumapit ang tingin ni Leandro sa kanya, tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Ayusin mo buhay mo, Samira. Hindi pwedeng puro drama ang dala mo rito. Hindi sumagot si Samira. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng opisina nang hindi bumabagsak ang luha. Paglabas niya, saka lamang siya napahawak sa dibdib. Nakita siya ni Belen mula sa malayo. Anong sabi? Tanong nito. Pinilit ngumiti ni Samira. Normal lang, pinapaalala lang na tao akong bawal magkaproblema. Hindi na nagsalita si Belen. Basta hinawakan lang nito ang braso ni Samira ng marahan. Kinagabihan, matapos ang mahabang trabaho at biyahe, dumaan muna si Samira sa bangko para ayusin ang payroll-related concern ng isang dating kliyenteng pinakiusapan lang sa kanya ng finance manager. Doon niya nakilala ang isang matandang lalaking nagngangalang Fausto Ardales. Halatang edukado at may kaya, ngunit hindi hambog sa kilos. Nainis ito sa teller dahil hindi maipaliwanag ng maayos ang discrepancy sa statement nito. Hindi sana makikisawsaw si Samira, pero napansin niyang mali ang pagkakatag ng withholding entry at duplicate ang posting date. Pasensya na po sa pakikialam, pero mukhang hindi po sa account niyo ang problema. Nasa posting classification po. Baka pwedeng ipacheck sa branch accountant. Napatingin sa kanya ang matanda. Alam mo yan? Opo, accounting staff po ako. Ilang minuto lang ay napatunayan ang sinabi niya. Natuwa ang matanda. Anong pangalan mo, iha? Samira Velez po. Ngumiti si Don Fausto, isang ngiting may lalim na hindi basta mababasa. Bihira na akong makakita ng taong marunong tumingin lampas sa numero. Maraming salamat. Wala po yun. Ngunit habang pauwi si Samira ng gabing iyon, hindi niya alam na ang simpleng pagtutulong na iyon ang isa sa mga tahimik na simula ng pagbabagong hindi pa niya kayang isipin. Sa pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang tulog na sina Elio at Maris, magkayakap sa iisang kumot. Si Pilar naman ay nakaupo pa, naghihintay sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong ng ina. Hindi pa po, may tinira akong sabaw. Umupo si Samira sa maliit na mesa, kunin ang mangkok at dahan-dahang kumain. Tahimik ang gabi. Tanging ugong ng electric fan at mahinang busina sa kalsada ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang pagod, ang pangamba at ang tahimik na tibay ng isang babaeng sanay ng lumaban ng walang kasiguraduhan. Hindi pa bumabagsak ang mundo niya sa bahaging ito. Hindi pa nangyayari ang pinakamapait na pang-aapi. Pero sa ilalim ng lahat, naroon na ang mabibigat na hakbang ng kapalaran. Papalapit, dahan-dahan, at hindi na mapipigilan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng nanunood ngayon. Mag-comment naman kayo kung anong oras na sa lugar ninyo at kung taga saan kayo. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng bansa, may mga pusong makakaugnay sa laban ng isang taong pilit bumabangon kahit paulit-ulit na sinusubok ng buhay. At sa bahaging ito, mas lalalim ang pagsubok ni Samira.
Hindi pa siya tuluyang bumabagsak, pero mararamdaman na natin kung paanong unti-unting hinihigpitan ng taddara at ng masasamang tao ang pagkakasakal sa kanyang buhay. Pagkatapos ng gabing nakilala niya si Don Fausto Ardales sa bangko, umuwi si Samira na pagod, ngunit may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tumatak sa isip niya ang matandang lalaki. Siguro dahil bihira siyang makatagpo ng taong nakinig sa kanya ng walang paghamak. Siguro dahil sa dami ng taong nakasalamuhan niya sa mga nagdaang taon, madalas ay ang estado ng kanyang damit, ang pagod sa mukha at ang pagiging single mother ang unang nakikita sa kanya, hindi ang talino niya. Pero wala siyang panahon para magnilay ng matagal. Kinabukasan pa lang ay bagong araw na naman ng pakikipagbuno sa gastos, sa traffic at sa trabaho. Maaga siyang nagising, ngunit paglabas pa lang niya sa kusina ay narinig na niya ang mahinang ubo ni Maris sa banig. Lumapit agad siya. Mainit ang noon ng bata at mabigat ang paghinga. "Maris," bulong niya, sabay dampi ng palad sa noon ng anak. "Anak, masama ba pakiramdam mo?" Napapikit si Maris. "Mama, masikip po dibdib ko." Napatayo agad si Samira. Hindi na bago sa kanyang mga ganitong eksena. Madalas dapuan ng hika ang bunso, lalo na kapag pabago-bago ang panahon o napupuyat. Ngunit sa bawat pag-atake ng hika, parang hinihiwa rin ang puso ni Samira dahil alam niyang hindi sapatang nasa kanya para sa komportableng gamutan. "Mama?" Tawag niya kay Pilar mula sa kusina. "Pakiabot po yung nebulizer kit sa taas ng cabinet." Lumalakad ng dahan-dahan si Pilar dahil sa rayuma at panghihina, pero sinikap nitong dalhin agad ang gamit. Nako, Diyos ko, parang bumibigat na naman ang paghinga niya. Tahimik si Samira habang inihahanda ang gamot. Hindi siya pwedeng mataranta, hindi siya pwedeng umiyak. Kapag siya ang nanghina, sino pa ang aasahan ng mga anak? Habang sinusubukang pakalmahin si Maris, lumapit si Elio na halatang bagong gising at nag-aalala. "Mama, papasok pa ba ako?" Pinilit ngumiti ni Samira kahit nanginginig ang loob niya. "Oo anak, pumasok ka. May quiz ka ngayon, di ba? Ako narito kay Maris." "Pero baka kailangan niyo po ako." "Mas kailangan mo munang pumasok. Ang pagtulong sa akin ngayon ay ang pag-aaral mo ng mabuti." Tumanggo si Elio, pero kita sa mga mata nito ang maagang pagkamulat sa katotohanang hindi sila pwedeng sabay-sabay magpahinga. Sa murang edad, naiintindihan na nito na sa bahay nila, ang bawat araw na humihinto ay may katumbas na bayarin, gutom at pangambang lalong lalaki. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam ni Maris, sakalang nakahinga si Samira. Ngulit dahil dito, nahuli siya sa pag-alis at kailangan pa niyang dumaan sa eskwelahan ni Elio para kausapin ng cashier tungkol sa natitirang balanse sa tuition. Nakailang pakiusap na siya noon na mapagbigyan hanggang sa susunod na cut-off, pero alam niyang hindi habang buhay ay pagbibigyan sila. Sa registrar's office, kaharap niya si Mrs. Duazo, isang strektang babae ngunit hindi naman masama ang puso. "Miss Velez," sabi nito habang tinitignan ng ledger. "Pasensya na pero kailangan niyo na talagang mabawasan ang balance. Hindi na pwedeng puro promissory note." "Alam ko po," mahinang sagot ni Samira. "Sa susunod pong sahod, magbabayad ako kahit kalahati." "Kalahati pa lang?" Napayuko si Samira. "May maintenance din po ang nanay ko at gamot ng bunso ko." Napabuntong hininga ang registrar. Mabait ang principal kaya nakakapasok pa rin si Elio. Matinuri naman ang bata, pero alam mo naman po ang patakaran. "Opo, gagawan ko po ng paraan." Paglabas niya roon, pakiramdam niya ay mas mabigat pa sa bag na puno ng papeles ang dala niyang pag-aalala. Ngulit tulad ng dati, hindi pulding doon siya tumigil. Pagdating niya sa Ardent Crest Holdings, halos 10:00 na. Alam niyang mapapansin niyon ni Leandro Barrica. Pagpasok pa lang niya sa finance floor, sinalubong na siya ni Kendra. "Kendra, Samira, hinahanap ka ni Sir Leandro kanina pa. Bad trip na naman siya." "May emergency sa anak ko," sagot ni Samira habang binubuksan ng computer. Bahagyang ngumiti si Kendra, yung tipong hindi mo alam kung naaawa o nanghuhusga. Alam mo naman siya, kapag may family issue, para sa kanya dahilan lang yan. Hindi na sumagot si Samira.
Tahimik niyang binuksan ng system at nagsimulang habulin ng mga kailangang isubmit. Sa dami ng reports na nasa table niya, parang kahit hindi na siya huminga, kulang pa rin ng oras. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Orlando V. Rey, ang finance manager. May edad ito, maayos magsalita, ngunit kitang-kita sa kilos ang pagiging maingat sa lahat. Samira? Hinang tawag ni Orlando. After lunch, dalhin mo sa akin yung reconciliation file ng West Lane vendors. Opo, sir. Nag-atubili si Orlando. At saka, may napansin ka raw na discrepancy sa ilang supplier entries? Napatingin si Samira. Opo, sir. May ilang duplicate postings at may disbursements na hindi tugma sa receiving documents. Balak ko nga po sanang gumawa ng formal note. Biglang napatingin si Orlando sa paligid bago ibinaba ang boses. Samira, huwag ka munang gumawa ng memo. Nakunot ang noo ni Samira. Pero sir, dapat po yatang ma-review agad yun. Samira, Halos pabulong na sabi ni Orlando. Hindi lahat ng nakikita sa records ay dapat pinapansin ng malakas. Nanlamig si Samira. Ano pong ibig ninyong sabihin? Saglit itong napapikit. Wala, ang ibig ko lang sabihin, mag-ingat ka. May mga bagay dito sa kumpanya na hindi mo kontrolado. Pag-alis ni Orlando, lalong lumaki ang kutob ni Samira. Hindi ito simpleng accounting error. May pattern, may intensyon, at mukhang may mga taong alam na iyon, ngunit pinipiling manahimik. Bandang tanghali, lumapit si Belen na may dalang mainit na kape sa paper cup. O, inumin mo muna to, mukha kang puputok sa stress. Napangiti si Samira. Salamat, Bel, ikaw talaga. Hindi kita tinutulungan dahil kawawa ka, tinotolerate lang kita dahil masipag ka, biro ni Belen. Napatawa ng bahagya si Samira, ngulit sandali lamang iyon. Maya-maya ay dumating si Romnick, bit-bit ang external drive. Ma'am Samira, sabi nito, nagawa ko na po yung request niyo last week. Na-archive ko na ang historical ledgers mula 2 taon pabalik. Salamat. Pwede ko bang ma-check mamayang uwian? Pwede po, pero nag-atubili ito. Napansin ko lang po, may ilang login sa system na gumagamit ng admin override sa alanganing oras. Hindi ko pa po masabi kung sino, pero baka may access manipulation. Tumigil si Samira sa pagtatype. Sigurado ka? Hindi ko pa masasabing buo, pero may kakaiba po. Ayoko lang magsalita ng walang proof. Tahimik na tumanggo si Samira. Isa na namang piraso ng misteryong unti-unting nabubuo. Hindi pa natatapos ang araw nang tumawag ang school nurse ni Maris. Bigla raw sumikip muli ang paghinga ng bata at kailanan itong sunduin. Nanikip ang dibdib ni Samira. Tumingin siya sa screen, sa tambak ng kailangang tapusin, sa orasan, at sa salaming pader ng opisina ni Leandro na tila laging nakamasid sa mga pagkakamali ng tao. Lumapit siya sa opisina ni Leandro at kumatok. Come in, malamig na sagot nito. Sir, pasensya na po. Kailangan ko pong mag-half day. Tinawagan po ako ng school. Inaatake na naman po ng hika ang anak ko. Hindi agad sumagot si Leandro. Dahan-dahan nitong ibinaba ang hawak na ballpen at sumandal sa upuan. Another emergency? Opo sir, nakapag-prepare na po ako ng files at may iwan ko po kay Kendro at Orlando ang pending. Hindi na nakakagulat Samira. Parang buwan-buwan na lang may ganyang kang drama. Hindi nakaimik si Samira. Sir, emergency po talaga. Lahat naman sigurong empleyado rito may problema sa buhay, pero hindi lahat ginagamit iyon para takasan ng obligasyon. Hindi ko po tinatakasan ng trabaho ko. Biglang tumalim ang tingin ni Leandro. Then prove it by staying. Parang may tumusok sa puso ni Samira. Sir, anak ko po iyon. At kumpanya ito, hindi daycare. Pumili ka kung ano ang priority mo. Naramdaman ni Samira ang pag-init ng mata niya, pero pinigilan niya. Pasensya na po, pero kailangan ko pong umalis. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay malamig na ngumiti si Leandro. Fine, umalis ka. But don't expect me to keep excusing this pattern. Lumabas si Samira nang nanlalamig ang mga kamay. Narinig pa niya ang mahinang bulungan ng ilang staff habang nagmamadali siyang mag-impake. Ngunit wala siyang pakialam.
Ang nasa isip niya lamang ay ang anak niyang hirap huminga. Pagdating niya sa eskwelahan, nadatnan niyang nakahiga si Maris sa clinic bed. Maputla ngunit gising pa. Nang makita siya nito, agad itong napaiyak. "Mama!" Lumapit si Samira at niyakap ang anak. "Nandito na ako, anak. Okay na. Nandito na si Mama." Habang pauwi sila, hawak-hawak niya si Maris sa jeep habang tinatanaw ang mga gusaling dumadaan sa bintana. Sa bawat gusali, sa bawat aong naglalakad sa kalsada, naiisip niya kung ilan kaya sa mga iyon ang kagaya niya. Lumalaban ng patas, pero unti-unting pinapatid ang hininga ng sistema. Kinagabihan, pagkatapos mapatulog ang mga bata, binuksan ni Samira ang kanyang maliit na laptop. Hindi ito magarbong gamit, luma na nga at minsan ay nagahang, ngunit dito niya tahimik na minomonitor ang ilan sa maliliit niyang investments na sinimulan niya ilang taon nang nakalipas. May kaunti siyang hinuhulog sa cooperative buwan-buwan. May maliit din siyang share sa trucking venture ng pinsan niyang si Joren Valenia na nagsimula sa isang lumang delivery van at ngayoy may 3 bumibiyaheng unit sa probinsya. Hindi malaki ang kinikita roon, pero sapat para mapatunayan na marunong si Samira mag-isip ng lampas sa sweldo. May ilang government bonds din siyang pinasok noon, matapos niyang magbasa at mag-aral sa libreng financial seminars sa City Hall. Walang nakakaalam sa opisina. Hindi dahil lihim siyang mayaman, malayong malayo roon, kundi dahil ayaw niyang marinig ang pangungutya ng mga taong iisiping nagyayabang siya. Habang tinitignan niya ang mga numero sa screen, napahinto siya sa isang email notification mula sa bangkong pinuntahan niya kahapon. Isang maikling mensahe mula kay Don Fausto Ardales. "Miss Velez, thank you for your help yesterday. I would like to speak with you regarding a financial matter at your convenience." Napakunot ang noo ni Samira. Hindi niya maintindihan kung bakit siya gustong kausapin ng isang taong malinaw namang may kaya at sanay sa mundo ng pera. Ngunit kahit paano, may gumalaw na kakaibang kutob sa loob niya. Hindi saya, hindi rin takot, kundi isang pamilyar na pakiramdam na parang may pinto sa buhay niyang dahan-dahang nabubuksan. Makalipas ang ilang araw, lalo pang humigpit ang sitwasyon sa opisina. Mas madalas na siyang papuntahin ni Leandro para sa maliliit na bagay. Mas madalas na rin siyang isingit sa mga memo bilang requires monitoring. Maging si Kendra ay nagsimulang lumayo-layo sa kanya. Marahil ay natatakot na madamay. Isang hapon habang inaayos ni Samira ang West Lane vendor files, mas luminaw sa kanya ang anomalya. Pare-pareho ang pattern ng inflated billing. May suppliers na tila dami lamang. May pirma ni Vidal Roxa sa procurement approval at may legal sign-off ni Maxine Ruz. Hindi na ito simpleng irregularidad. Isa itong maingat na pagnanakaw. Binalak niyang gumawa ng internal report, ngunit bago pa niya maipasa iyon, ipinatawag siya ni Leandro sa conference room kinabukasan. Nandoon sina Leandro, Maxine, Vidal at Orlando. Sa lamesa ay may kalat na mga printouts. "Samira," sabi ni Leandro na tila may malamig na kasiyahan sa boses. "May gusto kaming linawin sa'yo." Napatingin siya sa mga papel. Pamilyar ang ilan sa mga numero. Discrepancy na napansin niya nitong mga nakaraang linggo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lamang siya pinagagalitan. Unti-unti na siyang ipinapasok sa isang bitag. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, sandali lang mga kaibigan, mag-comment naman kayo kung taga-saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkaiba ang ating buhay, pare-pareha pa rin tayong may mga laban na tahimik na dinadala. At sa bahaging ito, dumating na tayo sa puntong babaliktad ang mundo ni Samira, ang babaeng sanay tiisin ang pangmamaliit. Pero hindi nila alam na ang lahat ng katahimikan niya ay may hangganan at may kapalarang dahan-dahang naghahanda ng mas malaking sagot kaysa sa kayang isipin ng mga taong umapi sa kanya. Nanatiling malamig ang conference room ng Ardent Crest Holdings habang nakatayo si Samira sa harap ng lamesa kung saan nakalatag ang mga papeles. Nandon sina Leandro Barica, Maxine Ruz,
Vidal Roxas at Orlando Virey. Ang huli ay halatang hindi makapakali. Hindi makatingin ng diretso si Samira sa kanya na parang may gusto itong sabihin ngunit pinipigilan ng takot. Samira? Wika ni Leandro habang marahang itinutulak sa kanya ang ilang printouts. Baka gusto mong ipaliwanag ito. Kinuha ni Samira ang mga papel. Pagtingin pa lang niya sa mga entries, agad niyang nakilala ang mga account codes. Ngunit may mali. Ang access stamps ay tila nakaturo sa user credentials niya. May mga transaksyong hindi niya inapprove, mga liquidation entries na hindi niya pinirmahan, at ilang supplier references na pamilyar sa mga anomalyang niyang napansin nitong mga nakaraang linggo. Sir, mahinahon ngunit matigas ang boses niya. Hindi po ako ang gumawa ng mga to. Tumihik si Maxine, saka nagsalita sa tonong parang hukom na agad ang pasya. Pero ang credentials mo ang lumalabas sa audit trail eh. Pwede pong mamanipulate ang access logs kung may admin override, sagot agad ni Samira. At may napapansin na po kaming... Excuse me, putol ni Vidal. Sabay tiklop ng mga kamay sa ibabaw ng mesa. Kami ang nagtatanong dito. Saglit na natahimik si Samira. Nanginginig ang mga daliri niya pero hindi dahil sa takot lang, kundi dahil ramdam niyang ito na ang eksaktong patibong na matagal nang inihahanda laban sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel at tumingin kay Leandro. Sir, ilang linggo ko na pong binabanggit na may discrepancy sa supplier entries. Kung gusto ninyo pong alamin ng totoo, dapat po tingnan ng procurement approvals, legal sign-offs, at admin access history. Sandaling nagdilim ang mukha ni Leandro, ngunit agad din itong napalitan ng piki at kontroladong ngiti. Napakatapang mo naman para sa isang empleyadang under review. Hindi po ito pagiging matapang, sagot ni Samira. Paglilinaw lang po. Sa gilid ng mesa, napalunok si Orlando. Nakita iyon ni Samira. Lalong lumalim ang kutob niyang alam ng finance manager ang buong galaw. Pero wala itong lakas para magsalita. Tama na, malamig na sabi ni Maxine. For now, this matter stays internal. Huwag kang gagawa ng anumang memo, huwag kang makikipag-usap sa ibang departamento, at huwag kang gagalaw ng anumang file ng walang pahintulot. Under observation ka. Under observation? Ulit ni Samira. Ako ang nag-report ng irregularities tapos ako ngayon ang under observation? Tumayo si Leandro, saka inayos ang cuffs ng suot niyang mamahaling long sleeves. That will be all. Lumabas si Samira ng conference room na tila mabigat ang hangin sa buong opisina. Ramdam niyang may mga matang sumusunod sa kanya. May ilang nagpanggap na abala sa computer, may ilang umiwas ng tingin. Sa ganitong lugar, mabilis kumalat ang takot kaysa katotohanan. Pagbalik na sa mesa, lumapit si Belen na may dalang basurahang may laman na papel upang kunwari ay naglilinis lang sa paligid. Mira, anong nangyari? Gusto nila akong idiin, sagot ni Samira nang hindi tumitingin. Mukhang matagal na nila itong pinaplano. Napangiwi si Belen. Alam ko nang may mga ahas diyan sa taas pero hindi ko akalaing aabot sa ganyan. Lumapit din si Romnick ilang minuto pagkaraan. Bitbit ang folder na tila normal lang na work-related. Ngunit mahina ang boses nito. Ma'am Samira, pwede po ba kitang makausap saglit sa server room mamaya? Napatingin siya rito. May nakita ka? Hindi ko pa po masasabi rito. Tumunggu si Samira. Pagsapit ng hapon, tumunggu siya sa server room. Doon na naglabas si Romnick ng maliit na external drive. Ma'am, mahina nitong sabi. May kopya ako ng ilang raw logs bago pa may nagbura kagabi. Hindi pa kumpleto pero may proof na may admin override mula sa isang mataas na access level. Nanlaki ang mga mata ni Samira. Sino? Hindi pa malinaw ang direct user dahil routed siya sa shared admin authority. Pero may timestamps na hindi tugma sa login history mo. At isa pa, nag-atubili si Romnick. May 2 beses na nanggaling ang override sa terminal malapit sa legal office. Natahimik si Samira. Terminal malapit sa legal office. Ibig sabihin, hindi malayong sangkot si Maxine o may kasama pa itong iba. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong ni Samira.
Nag-angat ang tingin si Romnick, halatang kinakabahan. Dahil alam kong hindi kayo ganun, at dahil sawang-sawa na rin akong makita ng mga taong matinino na ginagawang panakipbutas ng mga nasa taas. Hindi agad nakasagot si Samira. Sa loob ng ilang buwan, sanay siyang magdala ng problema ng mag-isa. Kaya ang makatanggap ng tahimik na tulong mula sa isang taong hindi humihingi ng kapalit ay parang bahagyang pahinga sa gitna ng unos. Kinagabihan, matapos niyang maiuwi ang mga bata at mapakain ng ina, tahimik siyang umupo sa maliit na mesa at muling binuksan ang lumang laptop. Naroon pa rin ang email ni Don Fausto Ardales. May kasunod pang panibagong mensari. Miss Velez, I would appreciate a short meeting. This concerns a company matter you may understand better than most. Napakunot ang noo ni Samira. Company matter? Hindi niya maunawaan kung paano siya nasangkot sa interes ng matandang negosyante. Ngulit dahil sa bigat ng nangyayari sa opisina, pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi makinig sa anumang pagkakataong maaaring magbigay linaw. Kinabukasan, sa isang tahimik na kafe malapit sa bangko, nagkita sila ni Don Fausto. Kasama nito ang isang maayos manamit na babaeng nasa 50 taong gulang na nagpakilalang si Attorney Celestine Vergara. Salamat sa pagpunta, hiha, sabi ni Don Fausto nang maupo siya. May gusto po pala kayong pag-usapan tungkol sa kumpanya namin? Diretsahan niyang tanong. Nagkatinginan sina Don Fausto at ang abogado nito. Pagkatapos ay marahang tumanggo ang matanda. Hindi ko na paliliguin pa. May matagal na akong interes sa Ardent Crest Holdings. Hindi man ako visible sa current management, may bahagi ng historical ownership na konektado sa grupo ko. Matagal ko nang alam na lumulubog ang kumpanya sa maling pamamalakad. Natahimik si Samira. I also know, dugtong ni Attorney Celestine, that you have a reputation for integrity at may sarili kang kakayahan sa financial analysis. Hindi ka lang ordinaryong empleyada. Napabuntong hininga si Samira. Kung alam niyo po ang nangyayari, bakit ngayon lang kayo kumikilos? Dahil ngayon lang ako nakakita ng taong pwedeng pagkatiwalaan na may sapat na tapang at sapat na dahilan para hindi ibenta ang konsensya. Sagot ni Don Fausto. At dahil handa na rin akong bumili ng controlling stake mula sa mga sawang shareholders. Halos hindi makahinga si Samira sa narinig niya. Bibili kayo ng malaking bahagi ng kumpanya? Higit pa roon, sagot ng matanda. Gusto kong ayusin ang Ardent Crest, pero hindi ako pwedeng humarap bilang mukha ng bagong pamumuno. Matanda na ako at hindi iyon ang kailangan ng kumpanya. Kailangan nito ng isang taong nakakaunawa sa ibaba, sa rank and file, sa pasakit ng ordinaryong empleyado. Isang taong nakita ko mismo kung paanong umasal sa harap ng pera at problema. Hindi agad nauunawaan ni Samira ang ibig nitong ipahiwatig, ngunit nang magsalita muli si Attorney Celestine, dahan-dahang luminaw ang lahat. Miss Velez, may sarili ka ng investment base. Sinuri namin ang holdings mo sa cooperative, bonds at trucking venture. Maliit kumpara sa corporate scale, oo, pero malinaw na may financial discipline ka. Kung papayagan ka, maaari kang maging principal representative ng acquiring consortium. Representative? Halos pabulong niyang ulit. Hindi ka namin binibigyan ng libreng korona, sabi ni Don Fausto. Papasanin mo ang responsibilidad, kakailanganin mong mag-aral, pumirma, sumama sa due diligence at harapin ang mga taong umapi sa iyo. Pero legal, maayos, walang pandaraya. Para kay Samira, parang biglang huminto ang oras. Sa isang banda, napakalaki ng alok. Halos imposibleng mangyari sa karaniwang tao. Sa kabilang banda, unang beses sa buhay niya na may nakita sa kanya hindi bilang kaawa-awang empleyada, kundi bilang taong may kakayahan. Bakit ako? Tanong niya, halos namamaos. Sumandal si Don Fausto at tinitigan siya ng diretso. Dahil ang taong marunong magtiis ay hindi laging mahina. Minsan, siya pa ang pinakamatibay humawak ng kapangyarihan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi niya agad sinabi kay Pilar ang buong detalye. Hindi rin niya sinabi kina Elio at Maris. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi pa lubos na maiproseso?
Ang nasabi lamang niya kay ina ay may mahalagang pagpupulong siya sa susunod na araw. Anak, matagal kitang pinapanood na lumalaban ng tahimik. Kung may pintumang bumukas para sa iyo, huwag kang matakot pumasok. Tumanggo si Samira, ngulit kasabay ng bagong pag-asang ito ay lalong naging marahas ang pag-ipit sa kanya sa opisina. Sa susunod na linggo, ipinatawag siya sa isang performance review. Naandun si Leandro, Kendra bilang witness at HR supervisor na si Milbeth Carion. Sa mesa ay may memo na nagsasabing si Samira raw ay madalas mag-undertime, may behavioral inflexibility at under suspicion sa financial discrepancies. Nagbibiro ba kayo? Hindi napigilang sabi ni Samira. I have years of clean service record. That was before, sagot ni Leandro. Lately, your personal issues are affecting your reliability. Ang personal issues ko po ay hindi kailanman naging dahilan para maging mali ang reports ko. Hindi naman reports lang ang basihan ng empleyado, sabi ni Milbeth, halatang alangan ngunit sumusunod sa tono ng nakatataas. Tahimik lamang si Kendra, ngunit halatang hindi komportable. Maya-maya, nagsalita ito ng mahina. Sir, sa totoo lang, wala namang late submission si Samira. Tinapon ito ni Leandro ng malamig na tingin. Kendra, if you're here to observe, not to defend. Natahimik si Kendra. Lumipas ang ilang araw ng tensyon at lihim na preparasyon. Sa tulong ni Attorney Celestine at ng Ardales Capital Consortium, unti-unting umusad ang acquisition deal. Tahimik na binibili ang shares ng ilang dismayadong stockholders. Inihahanda rin ang Emergency Board Assembly. Ngunit kailangang manatiling lihim ang lahat hanggat hindi tapos ang pirmahan. At habang palapit ang araw na iyon, lalo namang bumibigat ang trato kay Samira. Dumating ang pinakamasakit na araw sa isang umagang kulimlim ang langit. Galing siya sa ospital dahil muling inubo ng malala si Maris. Halos hindi siya nakatulog. Pagdating niya sa opisina, hulas ang ayos niya, ngunit dala niya pa rin ang files na tinapos niyang madaling araw habang natutulog ang mga anak. Pagbukas pa lang niya ng pinto sa finance floor, agad siyang tinawag ni Leandro sa harap ng mga tao. Miss Velez, malakas nitong sabi, sapat para mapalingon ng buong departamento. Late ka na naman. Sir, galing po akong ospital pero dala ko na po ang enough. Lumapit ito at kinuha ang envelope sa kamay niya, saka ibinagsak sa mesa. Lagi kang may dahilan. Anak mo, nanay mo, buhay mo. Sawang-sawa na akong makinig. Tahimik ang buong floor. Walang ni isang kumikibo. Sir, nanginginig man ng boses ay pinilit pa ring maging maayos ni Samira. Hindi ko po pinababayaan ang trabaho ko. Tumawa ng malamig si Leandro. Trabaho? Anong trabaho? Alam mo kung ano ka rito? Liability, pabigat. Kung hindi ka kayang suportahan ng buhay mo, wag mong ipasa sa kumpanya ang kapalpakan mong bilang empleyada. Parang binubusan ng yelo ang buong katawan ni Samira. Ramdam niyang namumuo ang luha sa mata niya, ngunit pinigilan niya. Ayaw niyang ibigay kay Leandro ang kasiyahang makita siyang bumagsak sa harap ng lahat. Tinanggal kita, effective immediately. Dagdag nito. HR will process your termination. Surrender your ID and clear your desk. Nagbulong-bulong ang mga empleyado. Si Belen ay napahawak sa map na tila gustong sumugod, ngunit pinigilan siya ni Orlando na namumutla rin. Si Romnick naman ay nakatayo lamang sa may dulo ng hallway, mahigpit ang panga. Sir, nanginginig na ang boses ni Samira. Wala man lang due process? Do you want me to add insubordination to the list? Matalim nitong sagot. Dahan-dahang tinanggal ni Samira ang ID lace sa liig. Tumingin siya sa paligid, sa mesa niyang matagal niyang inalagaan, sa computer na ilang gabing naging kasama niya, sa mga papel na halos kasing dami ng sakripisyong nilunok niya roon. Pagkatapos ay inilapag niya ang ID sa mesa ni Leandro. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagsumbat. Tahimik siyang lumabas, bitbit ang maliit na bag, at ang dignidad na hindi nila kayang alisin sa kanya. Ngunit, hindi pa roon natatapos ang araw. Makalipas ang ilang oras, nagkagulo sa building dahil sa isang emergency board assembly.
Dumating ang mga abogado, ang ilang shareholders at ang high-level auditors. Pinaiwalig ang department heads kasama ni Leandro, Maxine, Vidal at Orlando. Karamihan sa staff ay hindi alam ang buong dahilan pero ramdam na may malaking nangyayari. Sa boardroom, kampanting-kampante pa si Leandro. Akala niya'y karaniwang restructuring lamang. Ngunit nang nagsimulang magsalita si Attorney Celestine Vergara at ilahad ang legal completion ng controlling acquisition, unti-unting nawala ang yabang sa mukha niya. And the principal representative of the acquiring consortium, mahinahong sabi ng abogado, will now be introduced. Bumukas ang pinto at pumasok si Samira Velez. Hindi na siya ang gusgusing empleyadang kanina lang ay pinalayas. Maayos ang kanyang ayos, payak ngunit elegante ang suot. At kasama niya sina Don Fausto Ardales at 2 corporate lawyers. Hindi siya nakataas noo sa kayabangan. Nakatayo siya ng tuwid dahil sa bigat ng dignidad na ilang taon niyang ipinaglaban. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Anong kalokohan to? This is not a joke, Mr. Barica. Sabi ni Attorney Celestine. The Ardent Crest controlling stake has been transferred. Ms. Samira Velez will serve as principal operational representative under the new ownership structure. Namutla si Maxine Raz. Napahawak si Vidal sa mesa. Si Orlando ay tila hindi makahinga. Sa labas ng glass walls, nagkukumpulan ng ilan sa mga empleyado. Hindi makapaniwalang ang babaeng sinisante ilang oras lang ang nakalipas ay siya ngayong bagong mukha ng pamunuan. Tumingin si Samira kay Leandro. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang boses niya ay malinaw at buo. Kanina, tinanggal niyo ako sa kumpanyang ito na parang wala akong halaga. Hininga siya ng malalim. Ngayon, nandito ako hindi para gumanti ng padalos-dalos, kundi para simulan ng paglilinis ng kumpanyang halos ilubog ninyo. Walang makapagsalita. At sa unang pagkakataon, ang mga taong dati sanay mangmiliit ay nakaramdam ng takot. Hindi sa sigaw, hindi sa pagbabanta, kundi sa tahimik at legal na pagbabalik ng isang babaeng matagal nilang minaliit. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa inyo mga kaibigan. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang pinapanood o binabasa ninyo ito. Nakakatuwang isipin na kahit iba-iba ang ating pinanggagalingan, pare-pareho tayong nakakaramdam ng saya kapag may isang taong matagal nang inapi pero sa tamang panahon ay unti-unting nakakabangon. At sa bahaging ito, hindi na lamang natin makikita ang pagbabaliktad ng kapalaran ni Samira, dito masusubok kung kaya ba niyang dalhin ang kapangyarihan na napunta sa kanya nang hindi nawawala ang puso ng babaeng minsang umuwi ng luhaan, bitbit ang pagod at 2 anak na siya lang ang inaasahan. Nanatiling tahimik ang boardroom matapos ang malinaw at malamig na anunsyo ni Attorney Celestine Vergara. Ilang segundo ring tila walang makahinga. Ang mga taong dati sanay magpasya para sa buhay ng iba ay ngayoy nakatunga sa isang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay pinalayas nila na parang basura. Si Leandro Barica ang unang nakabawi. Imposible. Nanginginig ngunit pilit matigas ang boses nito. Walang empleyadong tulad niyan ang basta-bastang magiging mukha ng acquisition. Hindi sumagot agad si Samira. Tinignan lamang niya si Leandro ng diretsyo. Walang galit na nag-aapoy, walang yabang, ngulit may isang klase ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sigaw. Ang katahimikang galing sa taong hindi na kailangang patunayan ang halaga niya sa mga taong matagal siyang minamaliit. Hindi naman po naging principal representative dahil empleyada ako. Nandito ako dahil may mga taong naniwalang kaya kong iligtas ang isang kumpanyang unti-unting linulunod ng maling pamamalakad. Namutla si Maxine Raz. This is highly irregular. On the contrary, sagot ni Attorney Celestine. Saka inilabag ang mga dokumento sa mesa. Complete signatures, proper transfer of controlling stake, board notifications, regulatory compliance. Kung may irregular man dito, hindi iyon ang acquisition. Parang nais magsalita si Vidal Roxas, ngunit natuyo ang lalamunan nito. Si Orlando naman ay nakaupo lamang, nakayuko,
tila hindi malaman kung matatakot o makakahinga ng wakas. Sa labas ng salaming pader ng boardroom, kitang-kita ang ilang empleyadong sumisilip sa labas. Hindi pa sila lubos na makalapit, pero nararamdaman ni Samira ang bigat ng mga matang iyon. Mga matang minsang nakakita sa kanyang pinahiya at ngayoy nakasaksi sa katahimikang pagbabawi ng dignidad niya. Nagsalita si Don Fausto Ardales sa pagkakataong iyon. Hindi malakas ang boses ng matanda, ngunit sapat para patigilan ang kabuuan ng silid. Hindi ko binili ang kumpanya para sa personal na aliw. Binili ko ito dahil may potensyal pa itong mabuhay. At si Samira Velez ang napili kong tumulong mamuno dahil siya ang isa sa ilang taong nakita kong hindi lumuluhod sa pera o takot. Pagkatapos noon ay inilatag agad ang mga unang utos ng bagong pamunuan. Pansamantalang sinuspinde sina Leandro, Maxine at Vidal habang iniimbestigahan ang mga irregularidad sa procurement, legal clearances at supplier payments. Ibinigay ang pansamantalang oversight sa audit transition team sa tulong ni Attorney Celestine at 2 independent compliance officers. Si Orlando, bilang finance manager, ay inutusang manatili ngunit sakop ng masusing review. Walang nagtangkang tumutol. Paglabas ni Samira sa boardroom, biglang nahati ang hallway sa 2 uri ng katahimikan. Iyong isa ay galing sa pagkabigla. Iyong isa ay galing sa hiya. Naroon si Belen na halos maluha habang hawak ang mop sa isang gilid. Naroon si Romnick na pinipigilang ngumiti ngunit halatang magaan ang dibdib. Naroon din si Kendra, nakatayo sa tabi ng printer area, lutang ang tingin at tila hindi makapaniwalang ang babaeng minsan niyang tinignan bilang masyadong pabigat ang buhay ay siya na mayong hahawak sa kapalaran ng buong opisina. Lumapit si Belen. "Mira!" Ngumiti si Samira ng mahina. "Bel, akala ko tapos ka na rito. Hindi ko alam kung yayakapin kita o iiyak ako." Napatawa si Samira sa kabila ng bigat ng araw. Pwede namang pareho. Niyakap siya ni Belen ng mahigpit, at sa simpleng yakap na iyon, may bahagi ng pagod niyang matagal nang nakabaon ang tila dahan-dahang lumuwag. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi niya sa maliit nilang apartment, hindi selebrasyon ng sumalubong sa kanya kundi katahimikan. Tulog na sina Elio at Maris sa lumang banig. Si Pilar ay gising pa, nakaupo sa tabi ng mesa, naghihintay. "Anong nangyari, anak?" Tanong ng ina nang mapansing iba ang timpla ng mukha ni Samira. Hindi agad nakasagot si Samira. Unti-unti siyang naupo sa silya, saka tinignan ng 2 anak na himbing na natutulog. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang principal representative ng isang acquiring consortium. Isa lang siyang babaeng sobrang pagod at hindi pa rin lubos na naniniwalang totoong nangyari sa maghapon. "Mama," mahinang sabi niya, "ako na po ang hahawak sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko." Hindi agad nakaimik si Pilar. "Ano?" Doon niya isinalaysay ang lahat, ang pagkikita nila ni Don Fausto, ang lihim na acquisition, ang pang-aapi ni Leandro, ang pagsisante sa kanya at ang pagbabalik niya sa boardroom bilang kinatawan ng bagong pamunuan. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Pilar. "Anak," napahawak ito sa kamay ni Samira. "Ilang taon kitang nakitang umuwi na nanginginig sa pagod at kambama. Hindi ko akalaing darating ang araw na ang babaeng minamaliit noon ang siya ngayong babaliktad sa lahat." Umiling si Samira at napaiyak na rin sa wakas, ngulit tahimik lamang. "Hindi ko po alam kung kaya ko. Ang bigat. Parang isang maling hakbang ko lang lahat pwedeng bumagsak." "E di alalahanin mo kung gaano kabigat ang nabuhat mo noon. Na kaya mong magtrabahong ng gutom, na kaya mong buhayin ng 2 anak na walang kasamang asawa, na kaya mong harapin ang pangmamaliit nang hindi nawawala ang pagkatao mo. Kung may babaeng kayang magdala ng malaking responsibilidad, ikaw yon." Sa mga sumunod na linggo, doon nagsimula ang totoong laban. Hindi sapat na mabili ang kumpanya, hindi sapat na masuspende ang mga dating makapangyarihan. Ang mas mahirap ay ang ayusin ng isang sistemang matagal nang tinubuan ng kabulukan habang pinipigilan ang sarili na maging kapareho ng mga taong dating umapi. Sa unang araw ni Samira bilang operational representative, hindi siya umupo agad sa pinakamagandang upuan. Hangilip, inikot niya ang buong finance floor, procurement area, IT room, records, at pati pantry.
Kinausap niya ang rank-and-file employees. Tinanong niya kung kumusta ang pasok ng sweldo, kung ano ang dalas na problema sa system, kung may unfair treatment, kung may natatanggap ba silang support kapag may emergency sa pamilya. Nang makarating siya sa utility room, naroon si Belen na tila nahihiyang tumayo ng diretsyo. "Bel, may gusto sana akong sabihin." "Ay, bakit ganyan ka makatingin? Baka tatanggalin mo na ako ha? Sabihin mo na agad, mataas ang presyon ko." Biro ni Belen, kahit halatang kabado. Napatawa si Samira. "Hindi kita tatanggalin. Sa totoo lang, gusto kitang irregular." Nalaklak ang mata ni Belen. "Ako?" "Oo, ilang taon kang contractual at job order lang kahit malinaw na essential ang trabaho mo rito. Hindi tama iyon." Napasinghap si Belen at napahawak sa dibdib. "Mira, baka mahimatay ako sa tuwa." At may isa pa, dugtong ni Samira. "Nag-iipon ng bagong management para sa Employee Educational Assistance. Pwede nating isama roon ang anak mo." Tuluyan nang napaiyak si Belen. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong hindi lang nangakong pag-aaralan ng hinaing nila. May isang taong talagang nakakaalala kung ano ang pakiramdam ng nasa ibaba. Samantala, si Romnick ay ipinatawag ni Samira sa opisina. Ang parehong opisinang minsang pinanggalingan ng malamig na salita ni Leandro. Pagpasok nito ay halatang alanganin pa rin. "Ma'am, Miss Beles?" "Samira na lang," putol niya ng may mahinang ngiti. "Hindi naman tayo estranghero." Naglabas siya ng isang folder. "Gusto kitang i-appoint bilang Head of Systems Integrity under the Transitional Review Team." Halos mapaatras si Romnick. "Ako po? Ikaw ang isa sa iilang hindi natakot tumulong kahit delikado. At kailangan ko ng taong marunong, tahimik, at hindi nagbebenta ng prinsipyo." Napayuko si Romnick, halatang natamaan sa tiwala. "Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mapahiya." "Hindi mo kailangang isipin kung mapapahiya ako," sagot ni Samira. "Ang isipin mo, may pagkakataon tayong ayusin ang sistemang ginamit laban sa mga gaya natin." Habang unti-unting inaayos ang loob ng kumpanya, hindi naman naging madali ang lahat. May ilang senior stakeholders na duda sa kanya. May ilan sa board advisors na nagbubulungan kung kakayanin ba talaga ng isang dating senior accounting staff na mamahala sa operational direction ng isang logistics company. May mga chismis din kumalat na front lang siya ni Don Fausto at sa pangalan lang niya nakapangalan ng kapangyarihan. Narinig ni Samira ang mga iyon pero hindi niya pinatulan. Sa halip, nagtrabaho siya. Araw at gabi pinag-aralan niya ang financial exposures ng kumpanya, lumang kontrata, labor complaints, delayed vendor payments at liabilities. Nakipagpulong siya sa compliance team. Tinignan ang status ng warehouses. Kinausap ang branch supervisors. Inisa-isa ang procurement histories na may kahina-hinang pattern. Nagbasa siya ng mga legal briefing na dating hindi niya inakalang bahagi ng buhay niya. At sa bawat pahina, sa bawat meeting, mas lalo niyang nakikita kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan ng dating pamunuan. Minsan, sa gitna ng mga pagod na linggong iyon, nakagawagan siya ng registrar ni Elio. "Miss Velez," sabi ni Mrs. Duzo sa telepono, "gusto ko lang pong ipaalam na natanggap na po namin ang bayad ninyo para sa balance at na-update na rin ang account ni Elio." Napatigil si Samira sa gitna ng meeting notes. "Opo, salamat po." Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa salamin ng opisina. Isang simpleng tuition balance lang iyon sa mata ng iba, pero para sa isang inang ilang taong nagdasal na sana huwag mapahiya ang anak sa eskwelahan, malaking bagay iyon. Hindi niya kailangan ng mamahaling bag o engranding kotse para maramdaman ng pag-asenso. Sapat nang hindi na kailangang mamili sa pagitan ng gamot ni Maris at matrikula ni Elio. Hindi nagtagal, ipina-check up din niya ng mas maayos si Pilar sa isang pribadong klinik na matagal na nilang iniiwasan dahil sa gastos. Sa unang pagkakataon, kumpleto ang laboratory requests. Hindi na nila kailangang magtanong kung alin ang pwedeng ipagpaliban dahil kulang ang pera. Habang lumalalim ang pagbabago sa personal niyang buhay, mas lumilinaw din ang tunay niyang direksyon sa kumpanya. Hindi niya gustong maging boss na kinakatakutan. Gusto niyang maging pinuno na alam ang bigat ng pangangailangan ng mga tao.
Kaya isa sa pinakaunang formal policy na inilunsad niya ay ang Solo Parent and Emergency Family Support Program. Nagkaroon ng mas malinaw na emergency leave guidelines, mas makatarungang approval system, at maliit na employee crisis fund para sa biglaang hospital needs, funeral expenses, at urgent school emergencies. Maraming empleyado ang halos hindi makapaniwala. Sa pantry, isang warehouse coordinator na nagngangalang Isko Madriaga ang nagsabi kay Belen, "Ngayon lang ako nakakita ng management na inalala kung paano huminga ang empleyado sa bahay, hindi lang sa oras ng time-in." Kumalat ang balitang iyon sa iba't ibang branch. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Samira. Hindi na dahil siya ang bagong may hawak ng kapangyarihan, kundi dahil nararamdaman nilang naiintindihan niya ang bigat ng ordinaryong buhay. Ngulit sa likod ng mga pagbabagong ito, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa tuluyang nahaharap sa pananagutan sina Leandro, Maxine at Vidal. At may ilan pa ring lihim na galamay ng dating sistema na nagsisikap manghila pababa sa bagong pamunuan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, nanatili si Samira sa opisina upang tapusin ang review ng mga disciplinary documents. Kumatok si Kendra sa pinto, halatang alanganin. "Pwede bang pumasok?" Mahinang tanong nito. "Pumasok ka." Lumapit si Kendra, hawak ang isang brown envelope. Hindi na ito katulad ng dati na laging maayos ang makeup at sanay magtago ng nararamdaman. Ngayon, halatang puyat at balisa. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor," sabi nito. "Pero gusto ko nang sabihin ng totoo." Dahan-dahang niyang inilapag ang envelope sa mesa. "May copies ako ng ilang email instructions noon, mga pinapagawa ni na Maxine at Vidal. Hindi ako direktang sumama sa pandaraya, pero nanahimik ako. At minsan pinili kong wag kang kampihan dahil takot akong mawalan ng trabaho." Tahimik na tinignan ni Samira ang sobre. Hindi siya agad nagsalita. "Galit ka ba?" tanong ni Kendra, nangingilid ang luha. "Dapat lang naman." "Hindi lang galit ang naramdaman ko noon," sagot ni Samira ng totoo. "Nasaktan ako, pero mas mahalaga ngayon ang katotohanan." Umiyak si Kendra. "Handa akong tumistigo." "Totoo ba ang laman nito?" tanong ni Samira habang hinahawakan ng sobre. "Oo," tumanggo si Samira. "Kung ganun, hindi kita bibigyan ng libreng kapatawaran, pero bibigyan kita ng pagkakataong bumawi." Doon nagsimula ang mas malalim na paglantad sa mga kalokohan ng dating grupo. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad, may mga gabi namang payapa rin. Gaya ng isang gabing sabay-sabay silang kumain ni Pilar, Elio at Maris sa mas maayos ng inuupahang bahay na nilipatan nila matapos ang ilang buwan. Hindi pa iyon malaking bahay, pero maaliwalas. May sariling maliit na bakuran at hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. "Mama," masayang sabi ni Maris habang hawak ang bagong kahon ng crayons, "pwede na ba akong magdala ng kumpletong pangkulay bukas?" Napangiti si Samira. "Oo naman." "At ako," sabat ni Elio, "top 2 ako sa class this quarter." Natawa si Pilar. "Aba, top 1 na yan sa susunod. Baka mapahiya ka sa nanay mo. Prinsipal na yata ng buong kumpanya." "Hindi prinsipal, nanay," natatawang sagot ni Samira. Sa simpleng tawanan nilang iyon, naramdaman ni Samira ang isang bagay na matagal nang hindi dumadapo sa kanya ng buo. Katahimikan. Hindi perpekto ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Pero hindi na tulad noon na bawat gabi ay may kasamang takot kung paano sila gigising kinabukasan. At habang tinitignan niya ang kanyang mga anak na masayang kumakain, napagtanto niyang ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay niya ay hindi lamang ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang unti-unti niyang pagbawi sa karapatang huminga nang hindi laging nangangatog sa pangamba.
Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa inyo mga kaibigan. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras na habang naririnig o nababasa ninyo ito. Napakasarap sa pakiramdam kapag sabay-sabay nating nasasaksihan ang pagtatapos ng isang kwentong matagal nang sumama sa atin. Lalo na kung ang ending ay hindi lang basta ganti, kundi hustisya, paghilom, at tunay na pagbangon. At sa bahaging ito, masasaksihan natin ang pinakahuling pagharap ni Samira sa mga aninong matagal nang sumugat sa buhay niya hanggang sa tuluyan ng maisara ang lahat ng sugat na minsang akala niyang habang buhay niyang dadalhin. Lumipas ang ilang buwan mula nang maupo si Samira Velez bilang Principal Operational Representative ng bagong pamunuan ng Ardent Crest Holdings. Sa panahong iyon, malayo na ang narating ng kumpanya kumpara sa madilim nitong kalagayan noon. Naituwid ang ilang sirang proseso, naibalik ang tiwala ng ilang kliyenteng muntik ng kumalas, at nagsimula ng gumaan ang loob ng mga empleyadong dating araw-araw kinakabahan sa maling tingin o maling salita ng mga nakakataas. Ngunit alam ni Samira na hanggat hindi natatapos ang investigasyon kina Leandro Barica, Maxine Ruz at Vidal Roxas, hindi pa ganap ang paghilom ng kumpanya. Isang Lunes ng umaga, may nakatakdang formal case hearing sa loob ng main conference hall ng Ardent Crest Holdings. Hindi na ito simpleng internal meeting lamang. Nandoon ang legal counsel ng kumpanya, independent auditors, kinatawan mula sa Labor Compliance Office, ilang board observers at mga piling empleyadong maaaring magsilbing witnesses. Tahimik ang buong gusali mula sa lobby hanggang sa top floor. Ramdam ng lahat na may mabigat na kabanatang magsasara sa araw na iyon. Dumating si Samira ng maaga, suot ang simple ngulit dignified na cream blouse at dark slants. Hindi siya nagsuot ng anumang marangya. Hindi niya kailangang patunayan sa mamahaling tela ang bigat ng katauhan niya. Habang naglalakad siya sa hallway, may ilang empleyadong bumati ng marahan. "Good morning, Ma'am Samira." Good morning po. Mula sa dulo, papalapit si Belen na nakasuot ng bago nitong uniforme bilang regular facilities personnel. Maayos ang postura at sa mukha nito ay may uri ng kumpiyansang noon lamang tumubo. "Mira," mahina nitong sabi, "handa ka na ba?" Huminga ng malalim si Samira. Hindi ko alam kung may taong lubos na handa sa araw na haharapin niyang mga taong matagal siyang dinurog. Pero oo, tapos na ang panahon ng pag-iwas. Maya-maya ay lumapit din si Romnick. May dalang isang folder ng final digital logs at reconstructed access reports. Tahimik pa rin ito gaya ng dati, ngunit mas buo na ang tindig. "Nasa loob na po ang compliance panel," sabi nito. "At kumpleto na rin po ang backup copies ng server trails." "Salamat," sagot ni Samira. "Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal nang natabunan ng katotohanan." Bahagyang ngumiti si Romnick. "Hindi rin po lalabas ang totoo kung wala kayong lakas ng loob na ituloy." Sa loob ng conference hall, naroon na sina Leandro, Maxine at Vidal. Hindi na katulad ng dati ang aura nila. Si Leandro ay nakasuot pa rin ng mamahaling suit, ngulit wala na ang dating tindig ng lalaking sanay mang maliit. May tensyon sa panga nito, at halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Si Maxine naman ay pilit matatag ang mukha, ngunit madalas kumurap at umiiwas ng tingin. Si Vidal naman ay halatang pinili ng manahimik, parang umaasang kung hindi siya gagalaw ay baka hindi siya gaanong mapansin. Nandoon din si Orlando Virey. Kumpara sa tatlo, mas mabigat ang anyo ni Orlando dahil ang dala nito ay hindi yabang kundi hiya. Simula nang magsimula ang review, umamin siyang matagal na niyang napapansin ang ilan sa mga pandaraya, ngunit pinili niyang hindi kontrahin dahil sa takot na mawala ng trabaho at benepisyo para sa sarili niyang pamilya. Nagsimula ang hearing sa pangunguna ni Attorney Celestine Vergara. Isa-isang inilatag ang findings,
inflated vendor billings, ghost suppliers, altered approval flows, manipulated legal clearances, at labor hostility complaints na matagal palang ibinabasura. Hindi lamang pandaraya sa pera ang pinag-uusapan, pati kultura ng pananakot at pang-aapi sa loob ng kumpanya ay dokumentado na ngayon. Unang tinawag bilang witness si Romnick. Mahinahon niyang ipinaliwanag kung paano nakita sa raw server logs ang admin overrides na hindi tugma sa access history ni Samira. Ipinakita niya ang timestamps, ang terminal routes, at ang correlation nito sa legal office network points. Hindi siya dramatic magsalita, ngulit ang katahimikan at pagiging malinaw niya ang lalong nagbigay bigat sa testimonya. Pagkatapos ay tinawag si Kendra Soliven. Halatang nanginginig ito nang maupo sa harap, ngulit sa unang pagkakataon, hindi ito nagkubli sa maayos na postura o sa pagiging safe sa lahat ng sitwasyon. May mga email pong ipinadaan sa akin noon. Hindi ko diretsyong ginawa ang fraud entries, pero nakita ko po kung paano pinapapirma ang ilang papeles at kung paano inihahanda si Samira bilang posibing sisihin. Hindi ako nagsalita noon dahil natakot ako. Iyon ang totoo. Mula sa kinauupuan ni Leandro ay narinig ang marahas na buntong hininga, ngulit hindi na umatras si Kendra. Sunod namang tumistigo si Orlando. Ito marahil ang pinakamasakit pakinggan para kay Samira dahil malinaw sa bawat salitang binibitawan ng finance manager na kaya sanang nahinto ang mga anomalya ng mas maaga kung nagkaroon lamang ito ng tapang. May ilang beses na gusto kong magsalita, sabi ni Orlando, basa ang mga mata. Pero pinili kong manahimik. Hindi ko po maitatanggi iyon at isa yon sa pinakamalaki kong pagkakamali. Hindi ko man direktang pirmahan ang lahat, hinayaan kong mangyari. Tahimik ang silid matapos ang pahayag na iyon. Pagkatapos ilatag ang financial at technical evidence, saka nagsimula ang bahagi ng hearing sa labor abuse findings. Dito muling ilimabas ang ilang memo na gawa ni Leandro Barica, ang mga mapanlait nitong remarks sa employees with family emergencies, ang pattern ng pagtatarget niya sa hindi makalaban, at ang dokumentadong termination maneuver gamit kay Samira. Tinignan ni Attorney Celestine si Leandro. Mr. Barica, do you deny calling Ms. Velez a liability and terminating her without due process on the same day the acquisition was already pending final notice? Maaring tumayo si Leandro. I exercised management discretion. She was unstable, inconsistent, and overly emotional because of her personal problems. Parang umigting ang hangin sa silid. Sa unang pagkakataon sa hearing, si Samira mismo ang nagsalita mula sa front table. Personal problems? Mahinahon niyang ulit. Ang pagtulong sa anak kong inaatake ng hika ay personal problem? Ang pag-aalaga sa nanay kong may sakit ay emotional instability? Ang pagiging ina ba ay otomatikong kakulangan na sa mata ninyo? Hindi nakasagot agad si Leandro. Ngunit sa halip na umatras, lalo itong tumigas. Ang kumpanya ay hindi para sa mahihina, sabi nito. At hindi ko responsibilidad ang mga empleyadong hindi kayang ihiwalay ang buhay nila sa trabaho. Hindi, sagot ni Samira. Tuloy-tuloy, ngulit kalmado. Ang responsibilidad ng kumpanya ay hindi maging daycare. Tama kayo, pero responsibilidad nitong maging makatarungan. Ang problema sa inyo, hindi nyo lang minamaliit ang mga empleyadong may pamilya. Ginagamit nyo pa ang kahirapan nila para patahimikin sila. Tumahimik ang buong hall. Nagpatuloy si Samira. Hindi ako nasaktan lang dahil sinigawan niyo ako noon. Nasaktan ako dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Maraming katulad ko rito. Mga bagulang, breadwinner, anak na nag-aalaga ng may sakit, empleyadong bumabangon ng madaling araw para habulin ang trabaho at responsibilidad sa bahay. At sa halip na magkaroon ng kaunting pag-unawa, ginawa niyo pa yung dahilan para apakan kami. Napayuko ang ilang empleyadong nakikinig sa likod. Ang ilan ay may luha na sa mata. Dahil ang totoo, hindi lang si Samira ang nagsasalita para sa sarili niya. Para rin siya sa lahat ng taong minsang pinagdamutan ng respeto dahil lang mahirap, pagod o may obligasyong hindi kayang itago.
Muling umeksena si Leandro, ngunit ngayon ay halatang hindi na ito makontrol ang yabang at takot na naghahalo sa katawan. Madali kang magsalita ngayon dahil may kapangyarihan ka na. Gumiti si Samira ng bahagya, ngunit hindi iyon ngiting ng pangungutya. Ngiti iyon ng isang taong matagal nang naintindihan ang isang mahalagang bagay. Mali ka, sabi niya. Madali akong magsalita ngayon dahil wala na akong dahilan para matakot sa'yo. Pagkatapos ng ilang oras pang paglilitis, nagsara ang hearing para sa deliberation. Halos walang umalis sa pwesto, pati si Belen na hindi kasali sa core panel ay tahimik na nakatayo sa likuran, parang ipinagdarasal ang buong silid. Sa wakas, bumalik ang panel. Binasa ni Attorney Celestine ang resulta. Si Leandro Barica ay tinatanggal sa anumang managerial authority, may formal recommendation para sa civil and criminal proceedings kaugnay sa financial manipulation, labor abuse, and wrongful termination actions. Si Maxine Rose ay nire-refer para sa legal accountability sa document tampering and fraudulent clearance facilitation. Si Vidal Roxas ay may administrative dismissal at magiging bahagi rin ng kasong isasampa kaugnay sa Ghost Vendor Network. Si Orlando Virey ay tatanggap ng mabigat na disciplinary sanction ngunit mananatili lamang sa limitadong advisory transition capacity hanggang makumpleto ang restitution cooperation dahil sa pag-aamin at buong pakikipagtulungan nito sa investigasyon. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Leandro ang sarili. Tumayo ito at napatingin kay Samira. Masaya ka na? Eto ba ang gusto mo? Malugmok ang lahat? Tinignan siya ni Samira ng diretsyo. Sa sandaling iyon, pwede sana siyang gumanti ng matatalim na salita. Pwede sana niyang iparamdam ang lahat ng sakit na tiniis niya noon, ngunit binili niyang magsalita ng buo at malinaw. Hindi ako naging masaya sa pagbagsak ninyo. Hindi ako tulad ninyo na ginagawang aliw ang pangmamaliit. Ang gusto ko lang ay ang dapat noon pa, pananagutan. Natahimik si Leandro. At tandaan mo ito, ang pagbagsak mo ay hindi gawa ko lang. Bunga ito ng mga pinili mong gawin noong wala kang takot sa consequences. Wala nang naisagot si Leandro. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang makapangyarihang direktor. Isa na lang siyang lalaking nasilo ng sarili niyang kayabangan. Sa mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy ang pag-angat ng Ardent Crest Holdings. Naitama ang internal structures, lumakas ang tiwala ng mga kliyente. Maraming empleyado ang piniling manatili dahil sa bagong kultura ng kumpanya. Ang Employee Crisis Fund na sinimulan ni Samira ay nakatulong sa ilang pamilyang may medical emergency. Ang Child Care and Family Emergency Support Policies ay naging modelo pa ng ilang partner firms sa rehiyon. Si Belen ay nakapag-enroll ng anak sa mas maayos na school. Si Kendra ay unti-unting bumawi sa pamamagitan ng tatap na trabaho at pagiging cooperative sa compliance reforms. Si Orlando, bagaman dala pa rin ng hiya, ay nagserbing babala sa sarili at sa iba na ang pananahimik sa mali ay anyo rin ng pagkakasala. At si Romnick, nanatili itong tahimik, maaasahan at mas lalong naging malapit na katuwang ni Samira sa trabaho. Hindi ito kailanman naging mapilit o pabida. Ang lakas nito ay nasa pagiging totoo at mahinahon. Kapag may mahirap na araw si Samira, madalas ay sapat na ang isang simpleng tanong nito. Kumain na po kayo? At sa simpleng tanong na iyon, naroon ang uri ng malasakit na hindi maingay pero totoo. Minsan, habang magkasabay silang lumalabas ng opisina isang gabi, napansin ni Romnick ang tahimik na paghinga ni Samira habang nakatanaw sa parking lot. Pagod? Tanong niya. Medyo, sagot ni Samira. Pero ibang klasing pagod na ito, hindi na katulad noon. Mas mabigat ba ngayon? Nasa ibang anyo lang. Dati pagod akong kinakabahan, ngayon pagod akong lumalaban para may mabago. Sandaling natahimik si Romnick bago nagsalita. Mas bagay sa inyo ang pangalawang klaseng pagod. Napatingin si Samira sa kanya, saka napangiti. Hindi iyon pangakong pag-ibig. Hindi rin iyon biglang pagtatapat na parang sa pelikula. Isa lamang iyong maliit ngunit totoong sandali ng pag-asa.
Isang paalala na kapag tumigil na ang takot sa maling tao, may puwang na ang puso para sa mas maayos na samahan. Lumipas ang 3 taon. Sa gitna ng maaraw na umaga, nakatayo si Samira sa harap ng bagong gusali na may malaking karatulang Ardent Crest Community Logistics Center, a program for employment access of solo parents and displaced workers. May mga empleyado, media partners, local officials, at mga pamilyang unang benepisyaryo ng programa. Katabi niya sina Elio at Maris, mas matangkad na, mas malusog, at kapwa may liwanag sa mukha na dati hindi niya bihirang makita dahil sa bigat ng buhay. Nasa unahan din si Pilar, nakaayos ng maayos at nakangiting tila mas magaan na ang katawan kaysa noong mga panahong hirap siyang tumayo sa umaga. Habang naghahanda si Samira sa maikling talumpati, bigla niyang naalala ang lumang apartment, ang lata ng sardinas na pinapahaba para magmukhang marami, ang gabing hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa tuition, ang araw na pinahiya siya sa opisina habang nanginginig ang dibdib niya sa pag-aalala sa anak. At ngayon, narito siya. Hindi dahil sa himala, hindi dahil sa madaling swerte, kundi dahil sa sipag, talino, dangal, tamang pagkakataon at sa mga taong tumulong ng totoo noong pinili rin niyang huwag bitawan ng sarili. Lumapit si Maris at hinawakan ng kamay niya. "Mama, ikaw na po." Tumanggo si Samira saka humakbang patungo sa entabla. Sa harap ng mga tao, hindi siya nagsalita bilang dating biktima. Nagsalita siya bilang babaeng natutong ang dignidad ay pwedeng manahimik ng matagal, pero kapag dumating ang panahon nito, kaya nitong baguhin hindi lang ang sariling kapalaran, kundi pati ang buhay ng ibang tao. At habang pumapalakpak ang mga tao, nakangiti si Pilar sa unahan, proud na proud. Si Elio ay tuwid ang tayo parang gustong ipagsigaw sa buong mundo na ang nanay niya ang pinakamatapang na babaeng nakilala niya. Si Maris na may masayang nakakapit sa braso ng kuya niya. Sa isang gilid, nakatayo si Romnick, tahimik ngulit may ngiting punong-puno ng paggalang. Sa huling sandali ng seremonyang iyon, napatingala si Samira sa maliwanag na langit. Noon, akala niya ang buhay niya ay mananatiling paikot-ikot sa takot, utang at pangmamaliit. Pero sa dulo, napatunayan niyang may mga babaeng kahit ilang beses yurakan ng buhay, kapag dumating ang tamang panahon, hindi lang basta bumabangon. Sila pa mismo ang nagiging dahilan kung bakit maraming iba ang natututong tumayo ng marangal.